Ang pinakabagong update ng Mitsubishi sa kanilang lineup model sa bansa ay inilabas na kamakailan lang. Nadagdagan ng ilang mga bagong modelo gaya ng X-Force at bagong Triton 2024 model. Bukod pa dyan ng paglabas din ng mga makabagong features na inilagay na ngayon sa mga update na model ng manufacturer. Kaya ng pagbabago sa makina nito, ilagay kasi ang HEV o electronically hybrid capability. Ang bagong mga modelo gaya ng Mitsubishi Expander at Expander Cross na 2024 model na inilabas na sa bansang Thailand. Kasunod nito ang makabago ring modelo ng Mitsubishi Montero Sport na may bagong makina rin. Lahat ng mga ito ay may posibilidad ding madala sa Philippine market sa mga susunod pang mga buwan o baka next year kung sakali man. Ngayon narito tayo sa kasa para makita o talakay ng pinakabagong update daw ngayon ng isang makabagong 7-seater na talagang pinipila ng marami dahil sa pagiging sulit at practical na klase ng MPV car dito sa bansa, ang Mitsubishi Expander 2024 model. Well, kung gusto mong malaman kung ano ang mga batayan ng marami kung bakit mas nagustuhan nila ito kesa sa iba ay mas maiging malaman mo ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Walang duda na ang isa sa pinakamabentang MPV car sa Pilipinas ngayon ay itong Expander ng Mitsubishi mga kaibigan. Dahil bukod sa may practical na tabot kayang presyo, ito rin kasi ang isa sa mas magandang opsyon lalo na kung naghahanap ka ng pangpamilyang sasakyan. Pasok sa budget at may convenient features gaya ng mas madaling dalhin sa city ride, pwedeng pang long ride at kargahan ng kung ano-ano pa. Kaya nga multipurpose car ang tawag nila dito dahil lahat na yata ng pwede mong puntahan at gawin sa modelong ito ay kayang-kaya nito. Hindi ganun kalaki at mas madaling hanapan ng parking space. Well, isa pa, sa unang tingin pa lamang makikita mo ang pagiging maganda na klase din ito. Isang 7-seater car na naglalaman ng mga modernong katangian mula dito sa panlabas na katayuan at hanggang sa kaloob-loobang bahagi nito. Ang modelong ito ay ang pangalawang generation na nitong Mitsubishi Expander simula nung una itong inilabas sa bansa noong 2017 pa. Ang pangarap na disenyo nito ngayon ay hango pa rin sa isang sikat na signature design ng brand na front fascia. At ang nagbibigay ding modernong imahe sa bagong modelo ngayon ay ang bagong retouch na disenyo nito sa pagkakaroon ng bagong T-shape front LED type na headlamp sama ang full black front radiator grille at honeycomb design na lower grille radiator na meron nito. May maninipis na LED DRL at clearance lamp na paputol-putol na disenyo sa itaas. At additional sa visibility ang dalawang maliliit na fog lamps sa ibaba na mas kukumpleto pa sa mga ninanais mo na magkaroon sa modelong ito. Sino nga bang hindi magkakagusto sa Mitsubishi Expander? At bukod pa dyan, meron din itong dalawang turn signal lamps sa magkabilang gilid na nakadikit sa mga side mirrors nito. Mas madaling makikita ng ibang mga sasakyan kung saang direksyon kaliliko. O di naman kaya magkakaroon ng mas malinaw na visual para sa ilan kung ito man ay nakahazard sa gilid ng kalsada. At sa ilalim nito, meron itong silver color na side skirt. Nagbibigay naman ng mas kaya-ayang pormahan sa side profile nito. At ang napakagandang disenyo din para sa akin ay ang mga alloy wheel mugs nito. Matitibay ito mga kaibigan at subok na yan. May kabuuang sukat ang gulong nito na 205 by 55 R17 at naka-tubeless na. Meron din itong matitibay at maasahang klase ng mga suspensions dito sa front na ginamitan ng MacPherson strut. Kitang-kita ang malalaking coil spring na ginamit dito, makakapag-absorb ng malulubak na kalsada. At dito sa likuran naman ay naka-torsion beam, mga klase ng suspensions na gumagawa ng magandang laro. Lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak o kaya puro hams na kalsada. At dito naman sa rear portion, ito ay may bagong repaste din na tailgate panel o pintuan nito sa likod na may bagong ilaw, mga nakapa-L o T-shape na LED tail lamp nito. May mga kasama ding mga turn signal lamp indicator at reverse light. At lower reflector for additional sa visibility para mas madali tayong makikita ng mga makakasunod natin. Hindi nga lang natin mabubuksan yung likurang bahagi nito kasi nakalock. Itong Mitsubishi Expander ay may eksaktong laki rin at ang kabuuang dimension nito, pagdating sa lapad, ito ay may 175 cm
Meron itong taas na 175 cm din at ang haba naman nito ay nasa 459.5 cm. At dito na rin makikita ang fuel lead tank nito na nasa gilid lang ng quarter panel. Mamaya bubuksan natin yan. Well, mapunta muna tayo dito sa interior. Dito sa second row seats nito, meron itong mga komportableng upuan. Eksakto lang ang kabuuang sukat nito, bali nakasakay tayo ngayon dito. Medyo maluwag pa ang legroom compartment, sa height natin na 5'4 lamang. Mga isang dangkal pa ang space. Ibig sabihin kahit medyo malaki ka at matangkad, hindi ka mahihirapang umupo dito sa second row seats nito. At 3 tao ang pwedeng umupo dito. Meron na rin itong sariling rear AC ventilator para sa mga pasahero na kung saan ay makokontrol mo na din ang lakas at lamig, depende sa gusto mo. Meron din itong center armrest na may kasama na ring bottle and cup holder. Gaya ng mga inumin kung sakaling magda-drive-thru tayo o kaya naman magkakape sa bayahe. At meron din itong USB socket para saksakan ng charger at gadget na makikita dito sa harapan ng center console armrest. May mga bulsa na rin ito sa likuran ng front seats, lagayan ng maliliit na gamit o mga papel na mahahalaga kung ano-ano pa. At dito naman sa third row seats, sa may rear portion, 2 tao naman ang pwedeng umupo dito. Itatry din natin kung gaano nga ba kaluwag ito. So nakaupo na tayo dito sa third row seat. Medyo maliit na lang din ang space na natitira bago ang tuhod ko. Siguro kung katulad ko ang height o laki ay kakasyang-kasya ka dito. Pero kung mas malaki ka pa ay mahihirapan ka na. Pero buti na lang medyo malaki na ang upuan nito. I think kung hindi naman kayo kalakihan, pwede pa siguro dito ang hanggang 3 katao. Ang mga upuan nito ay may sari-sarili ring mga seat belt for safety. At sa bawat side meron na makikitang accessories power outlet socket dito sa third row seats. Pwede kang maglagay dito ng saksakan ng charger para sa mga pasahero. At isa pa, may mga maliliit ding bulsa dito at lagayan ng mga inumin o bottle and cup holder. Kaya marerelax pati ang mga pasahero sa napaka-convenient na mga features na meron ito. At dito naman sa front portion, mga kaibigan, ang driver's side ay napaka-accessible. Karamihan sa mga control ay narito. Ang instrument panel nito ay naka-analog type pa rin na may kaunting rectangular shape na digital gauge sa gitna nito. Nasa manubela ang karamihan sa mga control sa sound, sa phone connectivity at kung ano-ano pa. Meron na rin 2 bottle and cup holder dito sa center console at sa magkabila ang gilid sa may pintuan ay may cup holder na rin. The electric na ang parking brake nito na may auto hold. Hindi ka na mag-aalangan at mahihirapan kung gagamitan mo ng parking brake ang sasakyan. Merong auxiliary at USB input dito. May mga bulsa na maliliit at aircon switch o mga control ng aircon system. At dito naman sa upper portion nito, makikita ang 9-inch size display na infotainment system nito. May kasama na itong Apple CarPlay at Android Auto at may Bluetooth connectivity na rin. At marami pang iba. Push start na nga rin pala itong nasa actual natin at the keyless entry. Meron ding glove box compartment at extra center console pocket. Lagayin pa ng ibang mga gamit. Makikita na medyo maluwag ito at malalim, kaya marami kang mailalagay dito. At oo nga pala mga kaibigan, itong bagong Mitsubishi Expander 2024 model na narito sa bansa ay may bagong update pagdating sa interior. Ang mga upuan nito ay mga naka-leather seat cover na. Medyo tatagal at matibay ang mga cover seats nito. Kasama ang maliliit pang pocket sa harapan at sa bawat sidings ng pintuan nito ay may mga bulsa din. Narito ang master switch nasa driver's side na kung saan dito mo makokontrol ang lahat ng power window nitong sasakyan. Kasama na rin syempre ang central locking. At sa bandang ilalim ng dash panel, makikita naman ang lever ng hood nito na kung saan dito ito nabubuksan. Narito na rin ang lever ng fuel lid nito para mabuksan naman ang tangke ng gasolina. May mga buton para sa ibang mga additional accessories at mga air blower para sa aircon system na mas malamig. Itong bagong Mitsubishi Expander mga kaibigan na nasa video natin ngayon ay bagong update na kulay ng Mitsubishi Expander 2024 model. Maganda ang kombinasyon ng kulay nito at naiiba sa marami. Siguro naman medyo na-convince ka na
ng ilang mga bagay na binanggit natin kung bakit nga ba nagustuhan ito ng marami. Well, mapunta naman tayo sa iba pang mga features nitong modelo. Ang likurang bahagi nito ay mayroong kaunting space para sa mga bagahe na kung saan kasyang-kasya dito ang 4 na container o 3 maleta na eksakto ang laki. Meron din itong mga basic tools for emergency gaya ng tie wrench, mechanical pliers, screwdriver at early warning device na free na sa modelong ito. Pagdating naman sa makina, ito ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina. Meron itong fuel supply system na multi-point fuel injected type na kung saan ito ang namamahala sa pagkonsumo ng fuel, kaya ito matipid kumonsumo ng gasolina. Well, kung di nyo na rin tatanungin, ang fuel tank capacity ng modelong ito ay nasa 45 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 18 to 20 km per liter, lalo na sa highway ay mas matipid pa. Meron itong alinman sa automatic at manual na transmission type, depende sa variant na pipiliin mo, na may kasamang 5 speed sa gear shifting at gumagawa ng maximum output na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at 141 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Kung pag-uusapan ng average top speed o bilis nitong modelo, ito ay umaabot ng hanggang sa 175 to 180 depende sa magmamaneho nito. Meron din itong steering type na naka-tilt and telescopic, di-adjustable ang steering column, electric power at naka-rack and pinion pa. Pagdating naman sa braking system, ang front brake nito ay naka-ventilated disc type, habang drum brake naman ang rear brake nito. Usapang brakes mga kaibigan, syempre malakas na rin ang kapit niya na talagang mapagkakatiwalaan. Meron din itong anti-lock braking system o ABS at isang brake assist. Sinamahan din ito ng EBD o electronic brake distributor para mas mapalakas ang kapit ng brake, lalo na sa mga paahon at pababang kalsada at kung mabilis ang takbo at kung bigla mo itong maipipreno. Sinusuportahan ito ng mga sistemang ito para mas maganda ang procedure ng brake system. Pagdating naman sa iba pang mga safety features mga kaibigan, meron itong engine check warning, front and side impact beams na kung saan mas nagiging safe tayo lalo na kung magkakaroon ng kolisyon o banggaan. Iwasan ng pagkamatay at anumang injury sa pamamagitan ng impact beams nito sa harap at sa mga gilid nito. Hindi na rin problema para sa mga bata dahil meron itong child safety locks na hindi basta-bastang mabubuksan ang pintuan ng mga bata natin kasama. At kasama rin ang ISO fixed child mounts na lagay naman ng mga upuan ng mga baby para mas protektado sila sa kolisyon. Biglaang pagpreno sa mabilis na takbo ay hindi sila basta-bastang titilapon sa loob nitong sasakyan sa pamamagitan ng mga sistemang ito. Meron din itong seatbelt warning. Malalaman ng driver kung sino sa mga nakaupong pasahero ang hindi pa naka-seatbelt dahil magpa-pop up ang warning nito sa mismong meter panel gauge. Meron pa itong crash sensor, mga seatbelt sa kada upuan at airbags sa passenger, driver at iba pang mga safety features na makatutulong sa araw-araw, lalo na kung gagamitin mo itong for daily use o kaya naman pang long ride. Meron din itong cruise control system para sa comfort driving nito, lalo na kung gagamitin mo ito sa malalayong biyahe. Hindi ka mahirapan sa pagpiga ng accelerator pedal kung naka-cruise control system na ito. At pagdating naman sa security features, ito ay sagana rin. Nilagyan ito ng central locking, power door lock upang hindi basta-bastang mabuksan ang mga pintuan nito kahit gamitan pa ng anumang tools, maliban na lang kung babasagin na ang mga windshield nito. Meron din itong engine immobilizer system para naman sa pagpapagana ng makina. Hindi rin basta-bastang aandar ang engine o ignition nito kung wala ang mismong transmitter key. Dahil sa engine immobilizer system, kahit gamitan pa ng electrical procedure o anumang traditional way ng pagpapagana sa modelo ay hindi basta-bastang uubra. Sinamahan pa ito ng anti-theft device upang mas madaling matrack o matrace kung saan ito dadalhin ng kakarnap o magnanakaw nito. Itong bagong Mitsubishi Expander mga kaibigan ay may 3 klaseng variant: ang GLX manual, GLX automatic at ang top variant nito na GLS automatic transmission. Nagkakahalaga ito mula sa 1,068,000 pesos hanggang sa 1,198,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito lamang po siguro ang ating video. Ngayon kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon,
Baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion. Kung interesado ka sa unit na ito, pwede mo akong i-PM dito sa page natin mga kaibigan. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po nyo mag-click ng subscribe button pati na notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you.